gusto po namin na laging galing sa amin. Kaya siguro, kung may pagmamalak po ako again sa buong mundo, siguro yun yung strength ng answer na, ang answer ay mga leakers ng art na nilalabas po namin. Congratulations again. Thank you po. Yeah, thank you po. Next po. So, hi everyone. Congratulations sa first full-length album nyo. I mean, as someone who listens to K-pop, one of a kind kayo. And ngayon fan nyo na talaga. Wow! Welcome po! So, my question would be, if you could recommend one song from the album to someone who has never heard of Aster before, which song would it be? And what would you say to convince them? Yes, I would like to answer that question. For me po, in this album, for someone na hindi talaga kalala ang Aster, I would recommend Bunting Tala. Kasi in that song po, talagang binuhos po namin yung heart namin within that song, especially sa composer ng song na si G, namin kagrupo, and si Sir Renz Jomel, if nandito po kayo ngayon, maraming salamat po. And yeah, nung nag-recording po kami, sobrang emotional po talaga sa loob ng booth kasi kami po lahat ay nakaka-relate po sa song. And ang Munting Tala po, it also showcases like the vocal capabilities and strengths of our group po. Kaya siguro yun po yung masasuggest ko for this album. And tugtog ko lang po about dun sa Munting Tala po is habang kaya po nasabi ni Kevin po na sobrang binuhos po namin yung puso namin. Kahit sa pagsusulat po talaga, every lyrics po, every word na sinusulat ko po is talaga naiiyak talaga kasi galing sa puso. Lalo na karamihan din sa amin is nakaranas po ng gano'n, nawalan po ng mahal sa buhay. So parang relate po talaga namin. So, ayun. Siguro to summarize po yung answers nila, kaya Munting Tala po yung gusto namin. Kasi gusto namin ipakita hindi lang yung skills namin, yung talent namin, even our heart sa paggawa ng mga kanta po namin. Maraming salamat sa mga naka-appreciate po ng Munting Tala. Oh, so for my next question, can you share a lyric from a song sa album nyo that means a lot to you personally? Anyone sa inyo pwede mag-answer and explain yung why? Gusto ko pong sagutin yung tanong. So, sa akin po, personally, siguro po may share ko pong lyrics sa inyo mo. Hinahanap, yung part ko po sa Munting Tala. Hinahanap bawat hapos ng iyong kamay, nais maramdaman ang pagkakala. Kasi po, before po ako mag-debut po, pangarap po kasi talaga na makita ko ng papa ko before mag-debut po sa isang K-pop group. But unfortunately po, hindi niya po naabutan yung pag-debut mo. Like, siguro 1 week before po ako i-announce as a debut sa team, nawala po si Papa. And siguro yung lyrics po na yun, parang every now and then, si Papa po parang naisip ko, ano kaya feeling ko na dito si Papa at may yakap niya ako every time. For example, may pong media po, I know proud si Papa and alam ko sa mga members namin, may mga family din silang nawala yung iba po sa amin. And I know proud yung mga loved ones natin sa akin. So ayun po yung sa akin. Sana po pakinggan niyo po talaga yung Munting Tala kasi super big po talaga yun. So, thank you po. Meron din po yung sa akin po, sa part po sa Munting Tala na maging kaaway man ako ng mundo. Maging kaaway man ako ng mundo. Nakalimutan ko yung iba niya. Hindi ko ba yun? Naiiyak kasi siya. Kakampi ka pa din. Ayun. Sorry po. Di natin sila. Yun na yun. Kaya sa akin ano, maging kaaway lang ako ng mundo. Kakampi ka pa rin kahit matigas ang aking ulo. Di natin sila pati. Yan ang sabi mo. Actually, natandaan ko yung nung high school kasi ako. Siyempre, naranasan ko din mabuli as a student. And then, talagang minsan umuwi ako sa bahay na parang hindi ako okay, may galos ako kasi nakaranas din ako ng bully before. And then, yung mismong nanay ko nung nakakita sa akin, nilapitan lang ako. Sabi niya, hayaan mo lang na, di natin sila pati. Basta nandito ako bilang mother mo, susuportahan kita, di pagtatanggol kita. Kaya sobrang sa akin yung part na yun. And thank you sa Aster kasi napunta sa akin yung part na yun. Yun po. And you deserve it. Thank you po. Thank you po. Congratulations again.
question from Don Survey. Ayan, magandang hapon. By the way, congratulations sa inyong lahat. Kasi, alam niyo, napakaswerte nyo. Kasi kami yung na-witness namin yung launching ng unang hip-hop na super sikat na ngayon, di ba? Napaka-simple nung launching nila. Kayo kasi, obvious na may glam team na kayo. Costume-wise, talagang fabulous na agad kayo. Sila talaga from humble beginnings, napaka-simple nila. But look at them now because of their talent, talagang sikat na sila, hindi na sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Now, my question is, ano ba yung advantage or disadvantage na sikat na ang P-pop ngayon because of them? Sa tingin nyo, advantage yun sa inyo na ngayon lang pumapasok or somehow disadvantage din kasi may mga nauna ng P-pop na nakilala, group na nakilala. Can I answer the question? Of course. Go away. Ako po personally, I think, ang advantage po na kami as Astral, meron po kami mga senior, so we can learn from them. And we can actually adapt a lot of things from them. And siguro po yung disadvantage, actually nagdadalawang isip po ako, sir, kung sasabihin ko siyang disadvantage. Kasi I think it's both an advantage and a disadvantage. Kasi may nauna na po sa amin. So, kumbaga sa race, nauuna sila. And we're like far from them. Pero still, it's an inspiration to be like them very soon. So, pwede naman, pwede advantage. Yes, po. And siguro to add na rin po, parang since we entered the industry, parang it was never in our minds na there are advantages and disadvantages. Kasi we are just here just to do what we love. Like, hindi namin iniisip the disadvantages and advantages that we have, or someone's ahead or someone's falling behind. Like, we're just here to say we're doing what we love and we just want to inspire people. Okay, nice answer. Okay, second question ko. Ano lang yung, again, advantage or disadvantage na ganito kalaking group? Kasi sobrang dami nyo eh. I will answer that question. Like for example, yung leader, yung sinong leader nyo, parang how to handle yung ganito kalaking grupo, di ba? Kian, would you like to answer that? Siguro, sub-leader nga po pala. Leader and sub-leader po. Okay. Siguro one thing that challenges now we're facing as currently the largest P-pop boy groups in the Philippines is like the accommodation of like events to us. Kasi like this is the first time the industry is like seeing this large number of P-pop boy group. Yeah, things are changing and things are adjusting, and we're here naman in the adjustment phase. So that's one of the challenges that we're facing as the largest. So parang anong solusyon doon? Okay lang ba na talaga? Like kanina narinig ko na yung kwentuhan na may gustong kumuha sa inyo pero ang dami nyo. Tapos ako yun na, accommodation pa lang, airfare pa lang, sobrang dami. So paano masasolve yung gano'n? Lagi po namin sinasolve yung problem namin every time na nagkakaroon po kami ng mga challenges by having a meeting po with our management. Kasi we know na, sabi nga ni Charlie kanina, one of the problems na na-encounter talaga namin is yung dami namin, yung budget, financially, super hirap din talaga namin umangat. Pero at the same time, dahil nga marami kaming suggestions na pwedeng ibigay, marami kaming advice from our senior staff in G, and also our management. Marami rin sila, kahit kaunti man sila, pero marami silang pwedeng may tulong na I think the best solution na para ma-resolve namin lahat ng problems po namin. And idudugtong ko lang po na ang naging resolution din po namin is kaya po kami nagkaroon ng sub-unit po, which is yung Aster Zodiac and Aster Axis po. Para po mahati yung group, nadala pa rin po namin yung buong po namin ang Aster. So bali nagiging dalawang group kayo? Yes po. Okay, thank you. Thank you so much po. Thank you po. From Marisol Academy. Hello po. Kasi ang dami ng
ang dami na nagsusulputan P-pop groups, di ba? Ngayon, ano sa palagay nyo ang magiging edge ninyo or paano kayo mapapansin? May I answer that question po? Siguro po, it's something about us Aster lang din po talaga. It's maybe, I'm not saying po na the other groups are not talented, but I can proudly say that Aster is really talented. As we said kanina po na we make our own music. The very beginning, pinaka-scratch po, sa amin po yung galing. We make our own choreographies as well. And yeah, I think that's something, ayun po yung pinaka-edge po ng Aster na masasabi ko po na ayun po talaga yung pagmamalaki ko po sa buong mundo or sa buong P-pop po. But I'm not saying that the other P-pop groups are not talented. They are really talented. But ayun po, I'm just sinasabi ko lang po yung parang pinaka-edge po talaga ng group namin. Yeah, I hope that you guys will appreciate our music as well and our choreographies as well. Thank you po. May sasagot pa? Baka may idagdag? Yeah, wala naman ako. So, kung merong mga singers or P-pop artists na gusto yung makakolab sa kanta or kung magkaka-concert kayo, sino ang mga yun? Can I answer? Lahat ng pwedeng P-pop, kahit sinong P-pop po, basta kasi ayun po ang goal namin, umangat yung P-pop and sama-sama po kami umangat kasi P-pop race po tayo, ayun po na. Ayun, lahat talaga. Isipin nyo guys, isang stage, maraming P-pops, nakakatuwa lang. Kaya ayun po sabihin ko po. Okay. Singers naman? Siguro po, one of our singers po na gusto namin talaga mga collab. Kasama na po natin yung SB19, Bini, Alaman, MNL48, lahat po ng mga nag-pave ng G22, Vision, PHP, First One, BGYO, lahat po ng mga nag-pave ng way for P-pop. Sana po mapansin din po kami kasi pangarap po talaga namin makakalap sila through singing, through dance, lahat. Especially Stel. Hey, Stel. Brian. Okay, thank you. Thank you. Thanks, Kuya Rodel, Cesar. Hello, si Cesar from Net25. My question for you guys, di ba yung ibang mga P-pop, may mga kanya-kanya rin silang yung individual career, kayo kumusta? As a group and as an individual, sino sa inyo yung may mga individual na path din tinatawag? Yes, sige ako naman sagot. Maganda lang ako. Actually po, after po nung, meron po kasing turning point po yung pagiging Aster. Bakit na audio? Ano po, may turning point po kasi. Paalis lang po yung parang iPhone, yung back. Okay lang. Siguro po, okay po. So, going back po, gusto lang po namin sabihin na meron po kasi turning point po yung pagiging Aster member po namin with Aster's Entertainment. Nagkaroon po kami ng meeting na dati kasi po talagang bawal po kaming mag-individual activity and parang release po namin yung concern namin sa management and eventually nag-meet halfway po and eventually po meron po isang member po sa amin na nagkaroon po ng gig and talagang siguro hindi po namin siya i-disclose kasi bawal pa, pero congratulations dun sa member namin kasi nakapagkaroon po sila individual and hindi naman po kami restricted as long po na alam po ng bawat members ang priority which is ang Aster. Pero sa ngayon, wala pa sa isip yung may mga individual releases. Yes. Yeah, I believe po, like, for all of us, parang ang priority po namin lahat is Aster po talaga, like, for now. Yeah, kasi we are ngayon po, naglalayag po kami to stardom. So, ayun. Like, Aster is our priority. My last question is, yung you are performing, maharap na kayo sa maraming mga tao, sa mga, even in social media, napapanood na kayo. Ang netizens, hindi natin lahat na-please, di ba? May mga bad comments din, may mga mga negative comments. Paano yung na-handle yun? At sumasagot din ba kayo sa social media? May I answer the question po? Siguro po, how Aster handles it po is
I don't know if that's the right word, or it's like, if you know that, word, term na kill them with kindness, parang kahit gano'n po yung iba po nila sa amin, we're just gonna be kind to them. Kasi, I mean, at the end of the day, wala naman kaming mapapala dyan. Kasi, we know, at least we know na we get like critics from other people as well, which is something that really helps our group. Kasi nga, as you guys know, Actors is not a perfect group. Kaya we really appreciate all the, kahit mga bashing po yan, it's a form of critic po. Kaya we still appreciate everything na sinasabi ng mga tao despite ano po yung mga bashing na po yun. Kaya, thank you so much po. Pero sumasagot niya sa social media? Sumasagot po in a professional way po. Kasi for example po, kunyari, bakit ganito ganyan? Nag-earn ng, ano po yung mga management po namin na nag-reply po sila professionally. Kasi iba pa rin po pag nag-reply kayo in a good way and in professional way. Para po, hindi lang sila, parang hindi po mamihasa na, na may mga tao rin pong nasasaktan, but at the same time po, dinadaan po namin siya in a professional way. But at the end of the day po, kahit ano pong gawin natin, may mga masasabi po talaga silang masama. So kaya po sabi ng bunso namin, kill them with kindness. Thank you. Thank you po. Thank you, Kuya Cesar. Next question from Kuya Roldan Castro. Hello, good afternoon. Ang question ko, kanina sinabi niyo may na-adapt kayo sa mga nauna po sa inyo, meron kayong natutunan. Ano yung mga na-adapt at natutunan na in-apply niyo sa Aster? Ako pa yun. One time po kasi, ako po, natutunan ko po talaga from SB19 po. After po nilang maging independent company po, parang nung nag-work po sila ng Once Entertainment, nakita ko po yung pagiging hands-on po ng mga members sa lahat po, like through fan meet, through concerts, through music. And na-advise ko po yun one time sa group po namin. Sabi ko, guys, what if tayo din gumalaw and kausapin natin si Sir K? Kasi yung generation po kasi magkaiba po ngayon eh. Kumbaga yung generation ng manager namin, iba po yung time nila, iba po yung time din namin. And to be honest po, may mga magagaling pong mga Gen Z, may magagaling millennials, may magagaling sa bawat generation. And ang sinabi ko sa, what if mag-compromise tayo into one, which is ang goal lang naman po natin is maging successful and kuhain natin lahat ng mga pwedeng makuha sa bawat idea ng bawat generation. And I think po, nagagawa po namin sa this month, especially this preparation po sa talaga. Kasi recently po talaga kami na po gumagawa ng content namin, ng vlog, kami na rin po nag-edit kasi nasa akin na po yung skills eh. So sabi namin sa manager namin, Sir, utilize mo na kami kasi willing kami magpagamit sa iyo for Aster and Aster's Entertainment. Yes, and to add lang po sa sagot ni Kuya Tati po, one thing I've learned from all of the P-pop groups na seniors po namin is like dapat like sa isang group, like you have to support each other kahit ano mang mangyari. Like dapat you have each other's back. And dapat, like, you have to be kind to one another kahit na parang minsan, alam naman natin na sa isang group hindi talaga maiwasan po yung like magtampuhan kasi like, especially sa amin na super large group po kami and marami po kaming ideas and marami po kaming like personalities na binabalance. So yeah, yan din po ang aming like na-adapt and also like na-apply din po namin as a group, especially sa guidance po with our leaders na like we have to support each other, we have to always meet halfway. Yes. Ayun. Tapos ang question ko para sa lahat, pwedeng pakibanggit ang pangalan para matandaan lahat sa dami ninyo. Sino ang showbiz crush nyo at ano ang madalas nyong pag-awayan bilang isang grupo? Showbiz crush. Isa-isa. Oo, isa-isa. Pakibanggit ang name para matandaan namin ha, kasi sa dami pasensya na.